Dito sa baba, ano to dito, free for all na. Bahala ka nang humanap ng pwesto mo kung saan ka pupwesto. Kanya-kanyang picture na. Nandito kami ngayon sa Katkat Village, 1.4 kilometers from Sapa, yung common area, doon malapit sa hotel. And kung may dala kayong motor, pagkapasok nyo maraming nag-offer ng parking, pay parking. Pero pumasok pa kayong konti kasi marami pa. Nasa mga 10,000 Vietnamese dong per parking. I don't know if yung mas malayo is mas mura, pero I think 10,000 is okay na for the parking. Pupunta kayo dito sa Trambanbe. Sorry if I'm mispronouncing that. Bibili kayo dyan ng ticket para makapasok sa mismong village. Presyo is nandun na din. Adult is 150,000 Vietnamese dong. Okay, papasok na kami. Alas 3 pala ng hapon ngayon. Parang na-timing kami na may isang malaking grupo ng mga turista. Itong mga naka-cup ng blue. Kaya medyo maraming tao. I don't know if ganito talaga siya kadami normally. Pero ngayon kasi, again, na-timing kami na may malaking grupo ng mga turista. Pwede ka palang mag-rent ng mga traditional outfit nila. I don't know lang kung magkano ang rent. Hindi kami mag-rent. Maghanap kami ng ibang location. Hanapin namin yung ibang sites dito. Kasi parang so far, ang daming tao doon. And then, ang ingay nila. And para siyang para siyang barter shop. Para saan ba? Para kayang nasa barter sa Zamboanga. Excuse. Ganun talaga, like ganun ang feel niya. Para siyang nasa barter ng Zamboanga City. Pumasok kami dito sa isang tindahan kasi yung wife ko ay naghanap ng bag. Nasira kasi yung handbag niya. And then, kasi kung may mga ganito siya, yung mga bamboo na baso. Tapos may mga intricate designs. May mga ganito din, bowl na bamboo din yung loob niya. Nice. Pinakamaganda is di ba? Parang lang. Has ng coconut din. Di ba? May laman sa loob. Na ganito. Tapos ito may mga ang tawag dito? Sarong ba? And then handmade daw siya. So if gusto nyo bumili may mga ganito, 300,000 Vietnamese dong. Ito maganda din. Hindi ko alam ano to. Hindi siya. Akala ko siya. Parang sarong din, hindi pala. And then of course may mga bags. Ito, bags sila. May mga maliliit din na bags. Ito ganyan. And pillowcase. Maraming mga pillowcases. May mga hats. Bigger bags.
para naka-decide na ata yung wife ko sa bag at naglilipat na siya ng gamit. Check-in thôi. Nhưng mà đấy, thấy giả giá cái nó khác ngay. Biết không? Lắp chục ba chục. Chị ăn chụp ảnh đây thế nào? Đây hương cô màu. Nhà văn thôn Cát Cát. Nhà văn hóa đây. Nhập thôi. CR lang pala, kala may kuan. Dati, nung bata ako, meron kaming ganito sa labas ng bahay. Ningangat-ngat lang namin yun. Pero nawala na kasi yun. I'm glad na kakatry ulit tayo ng mga ganito ngayon. And sumikat ulit siya. At least dito sa Vietnam, I don't know if nawala siya and then bumalik lang. Pero sa Pilipinas kasi, rarely mo na makita ang may mga ganyan. Pero merong ganyan sa Binondo. Nakabili ako ng ganyan sa Binondo last year. Mas mahal pa yun, 100 pesos per isang ganyan. Dito nasa mga 40 pesos. A few facts for Cat Cat Village. So Cat Cat Village is home to the Black Hmong people, one of Vietnam's ethnic minority. And during the 19th century, the French basically made this place as a resort. I don't know lang if buhay pa yung resort ngayon, but currently Black Hmong people are still living here, and apparently meron daw homestay na available. Though I cannot confirm it, yun lang ang nabasa ko. So if you wanted to like stay here, sleep here, then maybe you can. Pwede kayong mag-research kung saan yung mga homestay. Ang gusto namin talagang puntahan is yung waterfall. Isa daw yun sa mga pinakamagandang attraction dito sa Cat Cat Village. Tinanong ko si GPT bakit Cat Cat ang pangalan ng village. So, there are basically two theories. Yung very prominent is yung French na theory na dumating daw ang mga French dito, nakita daw nila yung waterfall and they call it cascade, which is French for waterfall. And then yung mga locals, they misheard it or mispronounced it and then just made it simple and tinawag na Cat Cat. So yun yung French theory. The second theory is among the Hmong people, yung Hmong tribe dito, it's part of their dialect daw, kaya yun ang tawag. Pero yung second theory is less documented than the French one. My personal theory is, kung napansin nyo doon, ang dami naming baba, mamaya kat-kat kami, paakyat kami doon sa taas, kaya kat-kat ang tawag ng village na to. Bisaya siguro ang nagpangalan nito. Metal naman. Oh. Yan. Wala siyang railings. Ayun ata yung waterfalls. Ayun oh. Ang layo. Ang layo pa namin. Okay, dapat pala bilisan namin dito. So far kasi ang nakita lang namin is mga shops. Since pababa hanggang dito, mga shops pa lang. Siguro maubos din yung mga shops na yan and dire-diretso na tayo sa parang yung nature part na talaga ng Cat Cat Village. Yun ang excited akong makita. Kasi if eto na yung background and hindi pa ito yung mismong spot talaga, then mamaya makita natin. Hi doggy doggy doggy, hello doggy doggy doggy. Habang bumababa kami, napapansin namin yung mga similar na items sa taas ay mas mura. Mas mura dito sa baba. Can I buy like just one piece of the beef? Beef? Yeah, beef. Just one. Small. Just. Gani ka na lang ang gamay. Ako na. Just that small one. Oo, no one siya na. 30. 30? Okay. Gusto ka luwagan? No, let's get the bigger one. Ne. Yeah, that one. 100. Okay. Oh, let's put it in plastic, please. I'm gonna eat it now. Ang dami mo sinasabi doon. Ikamot raman ni ate. Siguro yung kamot. Kinamay lang naman ni ate. Thank you.
Thank you. And then may restaurant sila doon Yan ba? Kapon may nakita akong gumamit yan yung parang hookah. Kala ko talaga nagmamariwana. Sa? Pero hindi siya marijuana. Dahil formally ko nang nakakain ng ito. Lasa siyang tapa, beef tapa. Na maanghang. 100,000 Vietnamese dong to. Nasa mga 200 pesos. Nasa palengke kasi kami kagabi. Nakita ko ito, gusto kong bumili. Pero sketchy din kasi nasa tabi ng daan. Medyo ayaw ng wife ko talaga. And honestly, medyo natakot din ako. Kasi nasa tabi lang nga ng daan. Open lang siya masyado. But eto dito kasi is medyo close. And may nakita akong kanina si kuya na nagsusmoke ng ganito. Mayroon siyang smoker for this. So I think this is good. Pinakain ako ng kasuy. Marami sana mga interesting things na nandito. At ano pala siya? Tea shop. Tea shop si ate. Iba-ibang uri ng tea. Literal na leaf ang gamit. Ang daming interesting things na gusto ko itanong sa kanya. Even yung yan, na hindi ko alam anong klaseng tanim yan. Unfortunately na kasi, since hindi sila masyado sa English, yung parang casual conversation is ang hirap gawin. Kaya as much as I want na gusto kong magtanong, kasi ako mahilig kong magtanong ng mga tao, makipag-usap. As much as I want to do that, challenging. Kasi nga, yun, hindi yung may communication barrier. Ininaway ako ng asawa ko kasi daw, every time nagtatanong ako, para napapansin daw kasi niya parang natitense yung kausap ko. Kasi nga, dahil sa language barrier. Kaya, hindi na lang. Dito na ako kumakain ng beef jerky. Ano, hindi ko nga alam actually na real name nito. Tinawag ko lang beef jerky eh. Diba? Napunta na kami sa waterfalls. Ang daming tao. Parang biglang nagbagsakan lahat ng turista. Maubos na yung beef ko. We decided to stay na lang muna dito sa isang cafe o restaurant ba to. Kasi sobrang lakas na talaga ng ulan. Nagpasilong na lahat ng mga tapa. Actually, nandito kami sa waterfalls eh. Ayan na siya oh. Pero gusto sana namin pumunta doon. Medyo tumigil na yung ulan. Ikutin ko na lang muna to habang kami ay nag-aantay ng mainom na in-order namin doon sa cafe. Yung wife ko is nandun, nagpipicture-picture. Ituloy ko na lang din ikot ito para in case umulan mamaya ay complete na tayo. The bridge is weak, only 5 people. 5 people lang daw ang pwede sa bridge. Ang pretty sure lampas yan sila sa 5. Nakapila ata yan sila dyan. So, pwede mong gawin dito, pwede kang kumain, magpa-picture. I think sumakay ng kabayo and magpa-picture. I don't know if pinapatakbo nila yung kabayo. So far, wala pa ako nakitang sumakay ng kabayo. Maraming cafes. So, walang problema ang
mga kainan, at mapagpapahingahan. And then dito sa baba, ano to dito, free for all na. Bahala ka nang humanap ng pwesto mo kung saan ka pupwesto. Kanya-kanyang picture na. Balik na tayo doon sa cafe. If you stay long enough, mauubos din ang tao sa tulay. Nahilo ako. Biglang naubos ang mga tao, hindi ko alam kung saan sila papunta. Baka andun sila lahat sa cultural show. Kasi apparently, ang last show for the day is 5 to 5:40 and alas 5 na. So, wala nang katao-tao ang lugar. Doon kami tumambay kanina, doon kami uminom ng kape and kumakain. Maganda yung lugar, like kita mo ang tulay, kita mo ang dito ang falls, kita mo yung mga tao. Highly recommended, masarap ang spring rolls nila. May nakita ako interesting. Pwede kang bumaba dito. May nakakatakot na tanong. Pag nakita ko ng asawa ko dito, away na naman ako. Ayan na yung mismo yung river. Meron pa palang show ng 6:15 PM. Kaya yun ang antayin namin. And I think doon yung show, hindi doon sa harap. So tatawid kami at maghanap kami ng magandang upuan para meron kami. Ito sila, hindi ko alam kung artista or model. Ang ganda ng tulay na to ah. Ang layo pa pala ng lalakarin. Meron pa dun sa taas. May mga cafes din pala dito oh. Yung mga yun, I think mga professional photographers sila. Hindi ko alam if dalayan sila ng mga turista dito or taga dito yan sila and pwede nyo silang i-hire. Kasi ang dami yan nila eh. Yun nandun, meron nandito, doon sa harap, yung sa may bahay, meron din. And kanina ang dami ding doon sa tulay, ang daming nagpipictorial. So baka dito yan sila and I don't know, hindi ko alam, hindi ko na din i-research. And update pala doon sa show, para na mali lang ata ng basa pala yung asawa ko. Alas 5 yung last na show, 5 to 5:40. So alis na kami, dediretso na kami doon. Hindi ko pa alam kung ano nandito sa harap, pero hindi na namin hintayin yung show kasi wala nang show. Diretso na. Ito na ata ang pinakamalaking falls na dito. Parang ang sarap maligo dyan sa baba oh. Feeling ko malalim dyan, pwede mong liguan. I don't lang if pwede. Kung bawal ba, pero pwede liguan siguro dyan. Ang laki ng tiwala nila sa grabe. Parang pinatong lang talaga eh. Cat Village. Thank you, nag-enjoy talaga ako dito. And ngayon,
ito na ang totoong kat-kat. Mukat-kat na midira.